Ang kakapal ng mga mukha nyo. Tangin ang dahilan yan. Nalungkot kayo? Pero yung lungkot ko dun sa ibang bansa, hindi nyo naisip? Hindi nyo rin ba naisip na kaya ako nagtiis doon kasi para maibigay ko lahat ng mga pangangailangan nyo? Tapos sasabihin nyo, dahil nalulungkot kayo? Pues, sorry ha. Kasalanan ko pala. Sorry kasi matagal akong nawala para matupad lahat ng pangarap natin. Lahat ng pangarap ko para sa inyo. Wala eh. Tanga kasi ako. Uto-uto. Nagpapakahirap ako tapos may iba na palang kinakalan tayo ang nobyo ko. Sa sarili ko pang kapatid. At ikaw naman, Aviona. Malandi ka. Galit na galit si Anika. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nakatanaw sa bintana ng eroplano ay masayang pinagmamasdan ni Anika ang buong kamay nilaan mula sa himpapawid. Sa wakas, after 9 years, nakabalik na ako ng Pilipinas. Naluluha si Anika. Walang sumundo kay Anika dahil sorpresa ang kanyang pag-uwi. Nais niya sanang isorpresa ang buong pamilya, lalo ng fiancé na si Ray. Surprise! Biglang sumulpot si Anika mula sa main door at naabutang naghapunan na ang kanyang buong pamilya. Naroon din sa mesa si Ray, katabi ang nakababatang kapatid ni si Aviona. Hindi niya ito binigyan ng mali siya dahil malaki ang tiwala ni Anika sa kapatid, maging sa fiancé niya. Ang sorpresa ang inaasahan niyang ikakatuwa ng pamilya ni Anikay, naging kabaliktaran. Bakit pa parang ayaw niyo naman akong makita? Tila nangingilid ang maluha ni Anika. Ano ka ba naman anak? Siyempre masaya kami. Nakakagulat lang at wala ka man lang pasabi na dadating ka. Halika na, kumain ka na at sabayan mo kami. Tila napipilitang sambit ng ina ni Anika na si Zenny. Maging ang tatay at iba pang kapatid ni Anika ay wala man lang naging reaksyon sa kanyang pagdating. Naupo si Anika sa tabi ni Ray at hindi niya maintindihan kung bakit pati ang kanyang fiancé na ito ay wala ding pakialam. Kamusta ka na? Hindi mo ba ako na-miss? Tanong ni Anika kay Ray. Hindi naman maiwasan ni Aviona na hindi mapatingin sa dalawa. Anika, kumain na muna siguro tayo tapos mamaya na kayo mag-usap ni Ray. Sambit ng papa ni Anika na si Roger. Tila napahiya naman si Anika, kaya naman sinunod na lamang niya ang kanyang ama at tahimik na lamang na kumain. Nang sumunod na araw ay nag-set si Anika na mag-resort as family bonding. 9 years ba naman siyang nawala, kaya sobrang miss na miss ang kanyang pamilya. Gumastos ka pa naman ng mahal, wika ni Ray. Ano ka ba naman? Minsan lang naman to eh, tsaka gusto ko rin makapag-solo tayo. Sa bahay kasi, niya ako kila inay at itay at least dito. Makapaglambingan tayo tapos kasama din natin sila. Ang akin lang kasi, mahal sayang yung pera, wika ni Ray. Kumunot ang noo ni Anika. Ayaw mo ba akong makasama? Tanong nito sa fiancé. Siyempre naman mahal. Ano ka ba? Wika pa ni Ray. Hindi eh. Para kasing ang labo lang. Kumontra ka na ng kumontra. Kailan ba naging big deal sa'yo yung pera? Samantalang nung nasa abroad ako, mayat-mayat chat ka. Need mo nito. Need mo nun. Naiinis na wika ni Anika. Mahal naman. Huwag ka nang magalit. Concern lang naman ako as fiancé mo. Ikaw naman. Bumawi naman ng lambing si Ray kay Anika. Hindi nila alam na kanina pa pala sila pinagmamasdan ng kapatid ni si Aviona. Saglit pa ay hindi na ito nakatiis at lumapit na sa kanila. Ate. Hoy. Kumalas naman bigla si Anika sa pagkakayakap kay Ray. Hanggat maaari kasi ay niyang nakikita sila ng kanyang pamilya na naglalampungan o naglalambingan. Napatitig naman si Ray dito. Bakit Aviona?
Tanong ni Anika. Nag-aaya na kasi si kuya na mag-inom. Itatanong ko lang sana kung ano yung ipapabili mo. Wika ni Aviona. Ha? Hindi na kasi ako umiinom, Aviona, pero kung gusto niyong uminom, sige lang, magpapabili ako. Kahit kayo na lang. Ako, mahal, umiinom din ako. Sumingit naman si Ray at habang nagsasalita ay tumitingin sa mga mata ni Aviona na tila may ibig sabihin. Kailan ka pa natutong uminom? Hindi ka naman umiinom dati ah. Pagtataka ni Anika dahil hindi naman talaga umiinom si Ray nang magkakilala sila hanggang sa umalis na siya ng bansa. Mahal naman, iba na ngayon ang panahon no? Palusot ni Ray. Oo nga naman ate. Palagi kasing tinatagayan nila kuya noon kaya ayan, natuto si Ray. Dagdag pa ni Aviona na iba rin ang matitig kay Ray. Hindi naman ito alintana ni Anika dahil kapatid naman niya si Aviona. Nako, siyan talagang si kuya mo. Siya, sige, susunod na kami doon. Nakangiting sambit ni Anika. Nagtitigang muli si Aviona at Ray. Mga titig na may masamang pinaplano. Nang hapon ding iyon ay nagsimula na silang mag-inuman. Masaya silang nagbabanding at sobrang saya din ni Anika dahil nakikita niyang nag-enjoy ang kanyang pamilya. Ate, bakit hindi ka umiinom? Tanong ng isang kapatid ni Anika. Ha? Hindi na kasi ako umiinom matagal na. Biro nyo, 9 years. Kaya hindi na ako sanay. Huwag kang ang cage dyan, ate. Andito naman kami oh. Kung malasing ka. Andiyan naman si Ray. Siyempre lahat tayo mag-enjoy dito. Pamimilit ni Aviona at inabot ang isang baso na may lamang beer. Oo nga naman mahal. Nandito naman ako eh. Tsaka deserve mo yan. Siyang mag-enjoy. Kaya nga tayo nandito eh. Pangungumbinsi naman ni Ray. Ngumuso naman si Anika at dire-diretsyong tinuma ang isang basong beer na ibinigay ni Aviona. Wow! At sabay-sabay na nagsigawan ng kanyang mga kapatid. Gumiwi naman si Anika sa pait na nalasahan sa alak. Hindi na kasi talaga siya sanay uminom pero dahil sa pamimilit ng mga kapatid ay uminom na lang siya. Mayat maya nang tinagayin si Anika ni Aviona at dahil nga hindi na siya sanay uminom ay mabilis na nalasing si Anika. Mahal? Okay ka lang ba? Kaya mo pa ba? Tanong na rin nang makitang nakasubsob na si Anika sa mesa. Hindi na nagsalita si Anika dahil nakapikit na ito. Natutulog na pala siya. Agad namang binuhat ni Ray si Anika at hinatid sa kanilang kwarto. Ngunit bago pa man niya dalhin si Anika sa kwarto ay narinig niyang tumikim sa Aviona. Muli, ang tikim na yun ay may ibig sabihin. Hindi naman nagsalita si Ray at dire-diretso nang dinala si Anika sa kwarto nila. Mahimbing na natulog si Anika dala ng kalasingan. Dahil maaga siyang nakatulog ay naalimpungatan siya mga bandang 2:00 ng madaling araw. Mahal, ang sakit ng ulo ko. Nauuhaw ako. Kinapaka pa ni Anika ang kama upang maglambing sa nobyo. Ngunit nagtaka siya dahil wala na pala siyang katabi. Bumalikwas si Anika mula sa pagkakahiga. Ray? Lumingalinga si Anika sa buong kwarto. Ngunit wala ni anino ng nobyo, kaya naman nagpa siya siyang tumayo. Tiningnan niya sa banyo ngunit wala din. Naisip ni Anika na lumabas dahil nagbakasakali siya na baka nag-iinuman pa ang kanyang mga kapatid. Pagdating ni Anika sa lugar kung saan sila nag-inuman ay wala na siyang dinatnan doon. Nasaan na kaya yung mga taong yun? Naglakad-lakad si Anika. Tila dinadala siya ng kanyang mga paa sa isang direksyon na hindi niya maintindihan kung bakit doon siya tutungo. Saglit na natigilan si Anika. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang masaksihan niyang magkasama si Aviona at Ray. Naghahalikan. Biglang sumabog at gumuho ang mundo ni Anika. Dire-diretsong tumulo ang kanyang mga luha habang nakatitig sa ginagawa ng sariling kapatid at nobyo. Mga taksil! Hindi na napigilan ni Anika ang sumigaw. Nagulat naman si Aviona at Ray
Kaya mabilis sila na nagkalas. Nagula naman si Anika. Lahat ng makita niyang bagay ay pinaghahagis niya. Dahilan upang mabulahaw ang lahat ng kanyang mga kapatid at magulang. Anika, anong ginagawa mo? Mataas ang boses ni Roger dahil nakita niyang nagbabasag ng mga bote si Anika. Ngunit tila walang naririnig si Anika at patuloy sa kanyang ginagawa. Umiyak si Anika habang naghagis ng mga gamit na madampot niya. Tahimik naman si Aviona at Ray, ngunit kinakabahan. Ate, tama na. Out ng isa nilang kapatid, sumunod ang isa pa at pinagtulungan nilang hawakan ng dalawang kamay ni Anika. Bitawan niyo ako! Umalpas pa rin si Anika habang patuloy na umiiyak. Anika, pwede ba? Nakakahiya sa ibang mga tao dito. Ang ingay mo. Saway ni Zanny. Saglit na huminto si Anika. Bakit, Nay? Bakit hindi mo tanungin ang malandi mong anak? Nakakahiya ba yung mag-ingay ako dito at magwala? Pero yung makipaglampungan siya sa boyfriend ng sarili niyang kapatid, hindi ba mas nakakahiya yun? Humihikbi pang sambit ni Anika. Tahimik lamang ang lahat at wala man lang ni isang nag-react. Muling natigilan si Anika at pinagmasdan bawat isa sa kanyang pamilya. Lahat ng ito ay tila napapahiya at nakayuko lamang. Walang nagsasalita. Maging ang ama ni Anikay umiwas ng tingin sa kanya. Dahan-dahang binawi ni Anika ang kanyang dalawang kamay mula sa pagkakahawak ng kanyang dalawang kapatid. Alam niyo, inay, itay, lahat kayo? Garalgal ang boses na tanong ni Anika habang patuloy na tumutulo ang mga luha. Nanatiling tahimik naman si Aviona at Ray. Napapahiya. Anika, intindihin mo sila. Kung nalaman ko yung tungkol dito, inintindi ko rin sila. Pagtatanggol ni Zanny. Umiling-iling si Anika. Kinukonsinti mo sila, Nay. Hindi niyo na inisip yung mararamdaman ko. Matagal kang nawala, Anika. Nakakalungkot. Kaya sana maintindihan mo kami ng kapatid mo. Sinubukan na ni Ray na magpaliwanag. Isang hagupit na sampal naman ang tugon ni Anika. Ate, ano ba? Singhal ni Aviona, sabay hawak sa kamay ni Ray. Napatingin naman si Anika na mas lalong nagpaluha sa kanya. Ang kapal ng mga mukha niyo. Tangin ang dahilan yan. Nalungkot kayo? Pero yung lungkot ko doon sa ibang bansa, hindi niyo naisip? Hindi niyo rin ba naisip kaya ako nagtiis doon kasi para maibigay kong lahat ng mga pangangailangan niyo. Tapos sasabihin niyo? Dahil nalulungkot kayo? Pwes, sorry ha. Kasalanan ko pala. Sorry kasi matagal akong nawala para matupad lahat ng pangarap natin. Lahat ng pangarap ko sa inyo. Wala eh. Tanga kasi ako. Uto-uto. Nagpapakahirap ako tapos may iba na palang kinakalantay ang nobyo ko. Sa sarili ko pang kapatid. At ikaw naman, Aviona. Malandi ka. Galit na galit si Anika. Anika, tama na. Sumusobra ka na. Sige, lahat isumbat mo. Ano pang magagawa ng sumbat mo? Mababalik mo pa ba yung relasyon ninyo ni Ray? Wala na oh. Si Aviona nang gusto niya. At wala ka nang magagawa. At saka pwede ba? Huwag kang makasumbat-sumbat dyan. Kung tutuusin, quits lang tayo. Kung gusto mo, umalis ka ulit. Lumayas ka. Ang tapang mo porket nakahawak ka lang ng maraming pera. Kung hindi ka naman kinupkup ni Roger, wala ka din sa sitwasyong mong yan. Pweh! Dire-diretsong sambit ni Zanny. Saglit naman siyang natigilan dahil nadulas siya sa kanyang sinabi. Katahimikan. Zanny, bawiin mong sinabi mo. Bulong ni Roger sa asawa. Ampun ako? Tanong ni Anika habang nakatitig sa kanyang ama. Mga titig na naghihintay ng kasagutan. Walang nais na magsalita. Tila sinampal si Anika ng katotohanan na wala talaga siyang kakampi sa pamilyang yon. Napagtanto niya ng lahat na kaya pala kailanman ay hindi siya naging paborito ng ina. Kahit ng mga bata pa sila, palaging si Aviona ang pinapabura ni Zanny at ang tanging nagtatanggol sa kanya ay si Roger. Nagpasya si Anika nang umuwi ng oras na yon. Umuwi si Anika upang kunin na ang lahat ng kanyang mga gamit
At habang nagkakalkal si Anika ng iba pang mga gamit ay niisip niyang kunin ang titulo ng kanilang bahay na siya mismo ang bumili. Muli napaluha si Anika nang makitang hindi pala sa kanya ipinangalan ang bahay kung hindi kay Zenny. Wala nang magawa si Anika dahil mag-iingay lang ulit kung kumprontahin niya pa si Zenny tungkol dito. Malinaw na ginamit lang talaga siya ng pamilyang inakala niyang kanya pero hindi pala. Sinamantala ni Anika ang pag-alis habang hindi pa nakakabalik sila Aviona. Lumuluwa siyang nilisan ang bahay na yon na dugo at pawis niyang ipinundar. Sobrang sakit kay Anika na let go ang isang bagay na sobrang niyang pinaghirapan. Pero wala siyang maiisip na paraan kung paano mababawi. Gulong-gulo ang isip niya. Mas lalo pang nagulo ang isip ni Anika nang kinabukasan ay nagpunta siya ng bangko upang i-check ang pera niya na ipinaipon sa dating nobyo na si Ray. I'm sorry ma'am, pero zero balance na po ang account niyo. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Anika. Lutang na lumabas siya ng bangko. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ni Anika ay napahagulhol na siya. Iyak ng iyak. Hindi niya na malaman ang gagawin. Naglalakad-lakad si Anika. Tulala. Hanggang sa hindi niya na napansin na napapalayo na pala siya ng lakad. Napahinto si Anika sa isang tulay. Mula sa itaas ay tumitig siya sa baba. Kung ano-anong naiisip ni Anika. Tulirong-tuliro na siya. Pakiramdam niya ay iniwan na siya ng mundo. Pumesto si Anika sa pagtalon. Handa na siyang mawala sa mundo. Nang biglang, kung pwede lang iswap ang buhay, sana buhay ng mami ko. Isang boses ang narinig ni Anika mula sa kanyang tagiliran. Napatingin siya rito at napatitig. Sino ka naman? Pagtataray ni Anika. Vladimir Cardivan. Ikaw, anong name mo? At bakit ka tatalon dyan? Pwede ba? Umalis ka dito. Kung tatalon ka din, humanap ka ng tulay na poprestuhan mo. Singhal pa ni Anika habang nanatiling nakasampa sa mataas na bahagi ng grills ng tulay. No way. Bakit ako tatalon sa tulay? Sayang ang buhay. Ikaw ba? Hindi ka ba naghinayang sa buhay mo? Natigilan si Anika at muling tumulo ang luha. Tumanaw siya sa malayo. Alam kong hindi natin kilala ang isa't isa, pero pwede mo akong kausapin. Pag-usapan natin. Ang daming gustong mabuhay sa mundo, pero wala silang magawa kasi oras na nila. Pero ikaw, you do have all the chances to live. Or else, may sakit ka rin? Cancer patient or something? Napabuntong hininga si Anika sabay baba mula sa grills. Nimasmasan na siya. Mas malala pa sa cancer eh. Naghalukip-kip ng braso si Anika habang pinapahid ang maluha na dumadalig sa kanyang pisngi. Saglit pa ay inabutan siya ni Vladimir ng panyo. Tumingin naman si Anika sa binata at tinanggap ang binigay nitong panyo. Salamat. Sambit ni Anika sabay puna sa kanyang mga luha. Kitang-kita ni Vladimir sa mga mata ni Anika ang labis na lungkot. Ramdam na ramdam niyang may mabigat na pinagdadaanan ng dalaga. Can we talk somewhere else? Wika ni Vladimir. Ngumiti ng tipid si Anika at tumango-tango. Dinala ni Vladimir si Anika sa isang mamahaling restaurant. Nagulat siya dahil gutom na gutom ito. Walang hiya-hiya na nilantakan ni Anika ang mga pagkain na in-order niya na halos pang 5 tao ang servings. Hindi naman kasi maarte si Anika. Kung ano yung ugali niya sa bahay ay yun din ang ugali niya kahit sino pang kaharap niya. Lalo pagdating sa pagkain ay wala na siyang pakialam kung sino mang nakatingin sa kanya. Natigilan si Anika nang makitang nakatitig lang sa kanya si Vladimir. Hoy, bakit ka ba nakatingin sa akin? Kumain ka na nga dyan? Sabi ni Anika kahit mual pa ang bibig. Napangiti naman si Vladimir. Natutuwa siya kay Anika. Wala lang. Nakakatuwa ka kasing tingnan habang kumakain. Ang natural mo. Anyway, ano ngang pangalan mo? Ano ka ba? Gutom na ako. Magdahan-dahan pa ba ako? Anika nga pala. Tugon ni Anika na tila nabubulunan.
Inabutan naman siya ni Vladimir ng isang basong tubig. Salamat. Wika ni Anika, sabay lagok ng tubig. Anika, what a nice name. Wika ni Vladimir. Maya-maya pa ay tapos na kumain si Anika. Kaya naman naglakad-lakad sila sa buong restaurant dahil may ibang mga sceneries doon. Are you full? Tanong ni Vladimir. Tumango si Anika. Gutom lang siguro kaya nahanginan ang utak ko at tatalon ako sa tulay. Buti na lang dumating ka. Salamat ah. Maybe ako talaga yung savior mo. Wika ni Vladimir. Naalala ko sinabi mo kanina, kung masaswap mo yung buhay, sana sa mami mo na lang. Sorry ha, pero nasa na yung mami mo? Nag-aalangan na tanong ni Anika. She's in heaven right now. She died because of cancer. 15 years niyang nilabanan. And it came up to the point na hindi niya nakinaya. And so I let her go. That's why, nasabi ko yung kanina. I still miss her. And if I have a chance na makakuha ng buhay para mibalik siya, I will. Garalgal ang boses ni Vladimir na tila naiiyak. Napakagat labis si Anika. Niisip niyang tama si Vladimir. Sayang ang buhay kung pinili niyang tapusin na ito. Maraming mga tao sa mundo ang nawalan ng karapatan para mabuhay. Pero siya ay tumalakas at walang sakit ay muntik ng kitilin ng sarili. I'm sorry. Nagiging emotional lang talaga ako pagdating sa mami ko. Sambit ni Vladimir habang pinupunasan ang sulok ng kanyang mga mata. Okay lang yon. Naiintindihan kita. Ngumiti si Vladimir. Eh ikaw, pwede mo bang i-share sa akin kung bakit niisip mo magpakamatay? It's fine kung ayaw mo or hindi ka pa handa. Wika ng binata. 9 years akong nakipagsapalaran sa abroad. Tiniis ko lahat ng hirap at lungkot na hindi kasamang pamilya ko. Hindi ko nga pala pamilya. Hindi pamilya? Nagugulan si Vladimir. Tumango si Anika. Ampun ako. At nung isang araw ko lang nalaman. Ang saklap, di ba? Ang totoo niyan, kakauwi ko lang last week. At sa lahat ng OFW na matagal na panahong nawala, ako pala yata yung hindi welcome. Hindi sila masaya sa pagbabalik ko, kahit yung fiancé ko. So, you're getting married? Tanong ni Vladimir. Umiling-iling si Anika. Hindi na mangyayari yon. Kasi, inagaw na siya ng taong tinuring kong kapatid. Naluluha na naman si Anika. It's fine, Anika. Hindi mo naman kailangang alalahanin lahat. I mean, hayaan mo na kung ano man yung ginawa nila sa'yo. You need to move forward. Tumitig si Anika kay Vladimir ng mata sa mata. Kinuha nila lahat sa akin. Lahat ng pinaghirapan ko. Bahay, lupa, pera, at kinabukasan. Ang daming nasayang sa buhay ko para mabigyan lang sila ng magandang buhay. Tapos ito pa yung mapapala ko. Naisip ko tuloy, naging masama ba akong tao? Wala naman akong naging hangarin kung hindi ang mapabuti silang lahat. Pero ginamit lang nila ako. Ramdam na ramdam ni Vladimir ang galit at hinaing sa puso ni Anika. Napahagulhol si Anika sa galit. Hindi man kilala ni Vladimir ang dalagay, ramdam niyang mabuti itong tao. Niyakap ni Vladimir si Anika. Nagulat naman ito dahil ngayon niya lang ito naramdaman. Ang isang tunay na pagdamay. Hindi niya rin kilala si Vladimir, ngunit magaan ang loob niya sa binata. I will help you. Wika ni Vladimir. Natigilan si Anika. Anong ibig mong sabihin? Humihikbi pang tanong niya. Tutulungan kitang makabangon at bawiin ang lahat ng nawala sa'yo. Seryoso ang mukha ni Vladimir. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Anika. Ito na nga bang pagkakataon niyang makaganti? Punong-puno ng galit ang puso ni Anika. Kaya naman, walang alinlangang pumayag siya sa alok ni Vladimir. Ikinuha ni Vladimir sa Anika ng sarili niyang kondo upang doon ang manirahan. Bukod doon ay binigyan niya ng trabaho si Anika upang makapagsimula. Dahil wala pang alam si Anika sa ganong klase ng platform,
ay pinaturuan ni Vladimir ang dalaga upang mapag-aralan kung paano humawak ng kumpanya. Are you sure about this? Hindi naman lahat pabor sa ginagawa ni Vladimir. Isa na doon si Jake, ang kaibigan niya na employee din sa sariling kumpanya. Why not? She's willing to learn though. Sagot ni Vladimir. Ano bang trip mo pare? Ni hindi mo nga siya kilala eh. Tapos ipagkakatiwala mo yung half ng share ng kumpanya sa kanya? That's insane. Giit pa din ni Jake. Huwag kang judgmental dyan. Alam kong ginagawa ko. May tiwala ako sa kanya. Nakatitig si Vladimir kay Anika habang abala naman ang dalaga sa pakikinig sa nagtuturo sa kanya. Napailing na lang si Jake. Break time na. Pinunta ni Vladimir si Anika sa opisina nito. How's everything here? Tanong ni Vladimir. Ngumiti si Anika at muling bumalik sa pagbabasa ng makapal na libro. Baka naman madaig mo pa si Galileo Galilei niyan. Hihi. Pagbibiro ni Vladimir, sabay hablot ng librong hawak ni Anika. Ano ka ba? Akin na nga yan? Natatawa namang binawi ni Anika ang libro. Nope. Lunch break na oh. Nagugutom na ako. Baka gusto mong kumain? Tumingin naman si Anika sa relo niya. Oo nga no. Hindi ko napansin. O siya, tara. Treat ko. Aba-abag nga naman. May pera ka na ba? Yung allowance na binibigay mo, naiipon ko. Napapakagat labi na tugon ni Anika. Akin din yan eh. Hihi. Ani pa ni Vladimir. At nagtawanan silang dalawa. Halika na nga. Wika ni Anika. Si Vladimir ang nag-drive ng sasakyan. Nagulat si Anika dahil sa isang mamahaling restaurant pa rin siya dinala ng binata. Wala naman akong ibabayad dito eh. Reklamo tuloy ni Anika. Bakit? Sino bang nagsabi na ikaw magbabayad? Tanong ni Vladimir habang tumitingin sa menu. Habang namimili ng order niya si Vladimir, ay huminto naman bigla ang paligid ni Anika. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na siya makagalaw sa kinaupuan niya na tila binubuhusan siya ng malamig na tubig. Napansin naman ni Vladimir ang biglang katahimikan ni Anika. Pagtingin niya ay may tinititigan si Anika sa kabilang lamesa. Isang lalaki at isang babae. May mga kasama itong mga bakla na tila may pinagmimitingan sila tungkol sa isang special na okasyon. Nakatitig lamang si Anika sa mga ito na nangingilid ang maluha. Anika? Okay ka lang ba? Ngunit tila walang narinig si Anika at nagkukumos ang mga kamay sa galit. Maya-maya pa ay hinawakan ni Vladimir ang kamay ni Anika na nakapagpakalma sa dalaga. Napatingin si Anika sa kanya. Relax ka lang, pwede ba? Kilala mo ba sila? Hawak ni Vladimir ng mahigpit ang kamay ni Anika. Tumango naman ito. Siya ang magaling kong kapatid at hayop kong ex. Kitang-kita sa mga mata ni Anika ang galit. Calm down. Hindi mo pwedeng ipakita sa kanila na ganyan ka. Hindi nila pwedeng malaman na nanggigigil at nagpupuwis ka sa galit. Kailangan mong ipakita na okay ka, na wala na sa'yo yung mga ginawa nila. Alam kong mahirap, pero kailangan mong gawin yun. Isa yun sa mga bagay na kailangan mong magawa para masimulan mo ang paghiganti mo. Paliwanag ni Vladimir na sinusubukan pa ding pakalmahin si Anika sa pamamagitan ng paghawak ng kamay niya. Mata sa matang tumitig si Anika kay Vladimir. Ilang saglit pa ay biglang lumapit si Ray at Aviona sa kanila. Anika? Nakataas ang kilay ni Aviona na bumati. Bumulong naman si Anika. Wala na talagang respeto. Napatingin si Ray kay Vladimir. Mr. Cardivan? Gulat na bati nito. Ngumiti naman na magiliw si Vladimir. Oo nga, ikaw nga. Grabe. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito, Ray Cruz. Abot hanggang langit ang ngisi ni Ray. Sabay nakipagkamay kay Vladimir. Kumunot naman ang noon ni Aviona. Bakit? Ano meron? Ano ka ba naman? Si Sir Vladimir Cardivan, ang isa sa pinakamayaman at may impluwensyang negosyante dito sa bansa. Kailangan ko siyang matikitan kasi isa yung kumpanya niya.
sa mga target ng entrepreneurs program namin. Pabulong na ipinaliliwanag ni Ray kay Aviona. Talaga ba? Bakit siya kasama ni Anika? Tumingin si Ray kay Anika, ngunit nakatanaw ang dalaga sa malayo na tila hindi sila nakikita. Seems like may mahalaga kayong pinag-usapan sa kabilang table. Inagaw ni Vladimir ang atensyon ng dalawang magkasintahan. Oo. Actually, we're preparing for our wedding. Ikakasal na kasi kami sa katapusan ni Ray. Next week na yung engagement party namin. Tila nang aasar na tugon ni Aviona. Siniko naman ni Ray ang kasintahan, habang si Anika ay nakatanaw pa rin sa malayo. Anyway, I guess, pare-pareho na tayong naabala. Maiwan na namin kayo. Kinuhanan ni Vladimir ang kamay ni Anika upang tulungang makatayo mula sa kinaupuan. Bakit parang napipiyat? Nabulag ka na, Anika. Kanina pa kami dito pero parang wala kang nakikita. Nagsimula na magtaray si Aviona. Aviona, please. Sinubukan ni Ray na awatin ang nobya. Humarap naman si Anika ng taas ang noo, tulad ng bili ni Vladimir na huwag niyang ipakita ang tunay na nararamdaman niya. Kaya naman ngumiti ng sobrang giliw ang dalaga. Sorry, hindi ko kasi kayo napapansin. Akala ko kasi snatchers. Sambit ni Anika habang nakangiti ng nakakaloko. Ano? Ulitin mo ngang sinabi mo? Nanggigigil agad si Aviona. Gumitna na si Ray dahil alam niya na ang sunod na mangyayari. It was nice meeting you, Mr. Vladimir. Sana makapunta kayo. Iniabot ni Ray ang isang invitation kay Vladimir para sa kanilang engagement party. Pagkatapos ay hinatak niya na si Aviona, palayo sa dalawa. Bumalik na ng parking lot si Anika at Vladimir. Pagpasok ni Anika ng sasakyan, ay nagsisigaw na siya. Nag-iiyak, nagwawala. Humagulhol si Anika. Wala namang magawa si Vladimir kung hindi tingnan na lamang ang kawaawang dalaga. Hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ni Anika dahil kailanman ay hindi pa siya umibig o nasaktan. Pero alam niyang masakit yun dahil minsan na siyang naiwan at yun ay nang mawala ang kanyang ina. Maya-maya ay kumalma na si Anika. Binigyan siya ni Vladimir ng tubig. Salamat. Sambit ni Anika habang inaayos ang sarili. Okay ka na ba? Tanong ni Vladimir. Tumango-tango si Anika. I'm sorry. Sambit ni Vladimir. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan. Isa pa. Okay lang to. Pag-iyak. Laban ulit. Hanggang sa mawala ng lahat ng sakit. Nakangiti na si Anika. Tama. At least nababawasan kahit papaano, tama? Anyway, basahin mo. Inabot ni Vladimir ang invitation card na ibinigay ni Ray sa kanya. Binasa ito ni Anika at napangisi. Ibinalik kay Vladimir. We don't need to go there. Akmang itatapon din sana ni Vladimir ang invitation. Hindi. Pupunta tayo. Mariing sambit ni Anika na may pangisi. Napatango naman si Vladimir at pilit na kinakapa ang plano ng dalaga. Ano man ang plano mo? Nasa likod mo lang ako. Sambit niya sabay hawak sa kamay ni Anika. Tumitig naman si Anika sa mga mata ng binata. Bakit napakagaan ng loob ko sa'yo? Bakit napakabuti mo? Bakit hindi ako pumapalag sa mga titig, yakap, at paghawak mo sa kamay ko? Napakaswerte ko. Sambit ni Anika sa kanyang isipan. Are you good? Pag-antala naman ni Vladimir sa pagtitig ni Anika sa kanya. Tila napahiya naman si Anika. Ha? Oo naman. Hihi. Hanap na lang siguro tayo ng ibang makakainan. At nag-drive na si Vladimir. Dumating ng araw ng engagement party ni Ray at ni Aviona. Lahat ng buong pamilya niya ay naroon at inasahan nila ang pagdating ni Anika. Akala ko ba nandito si Anika? Tanong ni Zani kay Aviona at palingalinga. Sino ba ang nagsabi sa inyo na pupunta siya? Hindi pupunta yon.
At nagdudugo pa rin ang puso nun. Kung nakita niyo lang siya nung nagkita kami. Tch! Pagyayabang pa ni Aviona. Samantala'y naghintay na si Vladimir kay Anika sa harapan ng reception hall. Nauna na kasi siya sa dalaga dahil pinaghandaan talagang mabuti ni Anikang pagharap sa mga taong sinira ang buhay niya. Dumating ng sasakyang lulan si Anika. At sa pagbaba nito ay napanganga si Vladimir dahil mas lalo nitong rumikit na kagandahan. Para isang diyosa si Anika, bagay na bagay sa kanyang long dress na binili ni Vladimir para sa kanya. Kitang-kitang magandang hubog ng katawan ni Anika. Sure a goddess. Hindi napigilan ni Vladimir na hindi purihin si Anika at ngumiti naman ang dalaga. Ilang saglit pa ay nagsimula ng engagement party. Tinawag na si Ray at Aviony sa harapan upang formal na ihayag ang araw ng kanilang kasal. At sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Ray ay biglang pumasok ng entrance si Vladimir at Anika. Natigilan si Ray. Pinagtinginan naman sila ng mga bisitang naroon kasama ng buong pamilya ni Aviona. Taas no naman si Anika na nakangiti habang nakakambit ang kamay sa braso ni Vladimir. Nagbuntong hininga si Aviona sa inis at bumalik na si Ray sa pagsasalita. Nang matapos ng speech ni Ray at Aviona ay nagsimula ng kainan. Tahimik lamang si Anika sa isang mesa dahil busy si Vladimir sa pakikipag-usap sa ibang bisita na naroon. Nakilala pala siya. Sinamantala naman ni Zanny ang pagkakataon upang lapitan si Anika. Tingnan mo nga naman. Para lang hindi maghirap at magutom. Kumapit ka na sa pagiging desperadang escort. Napakaswerte mo naman. At isang Vladimir Cardivan ang nakuha mo. Nakataas ang kilay na sambit ni Zanny. Sa kabila ng paghahamak ni Zanny ay isang matamis ng ngiti ang sinalubog ni Anika. Gusto ko lang naman maranasan ng kung paano manggatas at maglustay ng pera na hindi ko pinaghirapan. Nakangising sambit pa ni Anika na tila ng aasar. Kumulo ang dugo ni Zanny at nilakihan ng mata si Anika. Bakit ka pa ba nagpunta dito? Ang alam ko kasi, si Mr. Cardivan lang ang imbitado. Anong akala mo? May inggit kami sa mga pormahan mong yan? What's going on here? Biglang dumating si Vladimir. Hello Mr. Cardivan. Natutuwa kaming makita kayo dito. Plastic na pagbati ni Zanny at Roger. Kumunot ang noo ni Vladimir. Sorry, pero sino sila? Sarcastic kong tanong ni Vladimir. Napaismid naman si Zanny. Total parang hindi naman kami na ipakilala sa iyo ng maayos na Anika. Hayaan mo ipakilala ko ang sarili namin, Mr. Cardivan. Para malaman mo, kami lang naman ang nag-aalaga at nagkup-kup kay Anika. Hindi na namin maintindihan kasi ang laki na ng pinagbago niya. Nilingon ay hindi niya na magawa sa amin. Bulag utang na loob. Hindi na napigilan ni Zanny ang magtaray. Zanny, tama na. Pabulong namang umawat si Roger. Wala akong pakialam. Ngunit hindi nagpapaawat si Zanny. Hinigit na lamang ni Roger ang asawa palayo kay Anika at Vladimir. Napangisi na lang sa Anika sa inaasan lang ina-inahan. Mag-toilet na muna ako. Paalam ni Anika. Gusto mo bang samahan kita? Tanong ni Vladimir. Ha? Natatawa si Anika. I mean, sa labas lang ako. Napatawa din naman si Vladimir sa kanyang tanong. Hindi na, kaya ko na to. Sagot ni Anika. Habang naglalakad si Anika sa hallway ay may tumawag sa kanyang pangalan. Anika? Paglingon ni Anika ay si Ray pala. Hindi malaman ni Anika kung anong mararamdaman. Ngayong kaharap niya na ang taong pinagkatiwalaan niya ng pagmamahal at puso. Ang taong inakala niyang makakasama niya sa pagtanda. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ano kailangan mo? Mata sa matang nakatitig si Anika kay Ray. Hindi naman makatingin ng diretso sa kanyang dating nobyo. Gusto ko sana mag-sorry. Alam kong sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo. At hindi sasapat ang isang sorry lang. Pero gusto kong magpasalamat sa'yo. Sa lahat-lahat ng naging sakripisyo mo. Para mabuhay mo sila, Aviona.
Kasama ka. Pagputol ni Anika sa sasabihin pa sana ni Ray. Napayo ko naman si Ray. Dapat ka lang talagang magpasalamat dahil kasama ka sa lahat ng pangarap, pasarap, at maginhawang buhay na ibinigay ko sa pamilya ni Aviona. Magpasalamat ka dahil nilustay mo ng ganun-ganun na lang ang mga naipon kong pera sa bangko na ipinagkatiwala ko sa'yo. Pasalamat ka kasi wala man lang akong ginawang aksyon para balikan ka at bawiin sa'yo lahat ng yun. Nangingilid ang mga luha ni Anika. Anika, kailanman ay hindi ako nagka-interes sa pera mo. Kung may gumalaw man ng lahat ng pera ay si inay yun. Pagtatanggol ni Ray sa sarili. Ray, biglang dumating si Aviona. Naghalukip-kip naman ng braso si Anika. Anong ginagawa niyo dito? Ikaw, Anika, ang kapal naman talaga ng mukha mo magpakita dito. Hindi naman ikaw ang binigyan ng invitation, pero narito ka. Tapos aawain mo pang inay. Ako pa ba? Ako pa bang makapal ang mukha, Aviona? Kahit kayo na itong nagpasarap at nagpakasasa sa lahat ng mga pinaghirapan ko. At ito pa, pati ang sarili kong fiancé na ngayon ay ikaw nang papakasalan. Ang tanong, alam ba ng mga tao dito na galing sa agaw ang magiging groom mo? Inagaw mo sa taong itinuring kang kapatid. Galit na galit si Anika. Anika, tama na. Umaawat ni si Ray. Hindi. Gusto ko lang ipagmukha sa mga agaw na yan kung ano talaga siyang klaseng tao. At gusto ko lang ipaalala sa iyo, Aviona. Pera ko lahat ng pinagagastos niyo ngayon sa kasal ninyo. Gigil na sumbat ni Anika. Bigla namang dumating si Vladimir. Anika, let's go. Hindi mo na kailangang ibaba ang sarili mo sa kanila. At ano naman ang alam mo sa buhay namin, Aber? Anong klaseng mga sumbong ang sinabi sa'yo ni Anika? Puro kwento lang naman yun yung alam mo. Paano naman yung side namin? Nagwawala na si Aviona. Aviona, tama na. Ano ka ba? Inaawat naman itong pilit ni Ray. Ngumisi si Vladimir. Hindi ko na kailangan pang alamin. Dahil pangitang-pangitan na sa mga ugali ninyo. Sambit ni Vladimir sabay hatak sa kamay ni Anika. Nilampasan lang nila sa Aviona at Ray at dire-diretso nang umalis ng engagement party. Gigil naman si Aviona. Samantala ay inihatid na ni Vladimir sa Anika sa kondo nito. Vladimir, pwede bang hayaan mo muna ako mag-isa? Tumungo si Vladimir at iniwan na munang mag-isa si Anika. Kinabukasan ay maagi niyang pinuntahan ang dalaga. Naabutan niya itong nakatanaw sa bukang liwayway. Good morning. Nagulat si Anika dahil napakaaga ni Vladimir. Sobrang aga mo ah. Early bird. Kamusta ka na? Anong tinatanong mo dyan? Tanong ni Vladimir. Umiling-iling si Anika. Masakit pa ba? Tanong ng binata. Akala ko din, nasasaktan pa ako. Pero pagkatapos namin magkausap kahapon ni Ray, na wala nang mga natitira kong pagmamahal sa kanya. Puro galit na lang at paghiganti ang natitira. Sabi ko na pati ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila ni Aviona. Kaya gumaan ng bahagi ang dibdib ko. Pero aaminin ko, nag-a-adjust pa din ako. Salamat ha, kung hindi dahil sa'yo. Wala akong tapang na harapin ang katotohanan. Kung hindi dahil sa'yo, hanggang ngayon, siguro nagmumukmuk pa rin ako. Hinawakan ni Vladimir ang dalawang kamay ni Anika. Kahit saan ka mandalhin ng mga plano mo, Anika, nandito lang ako. Ngumiti si Anika at niyakap ng mahigpit si Vladimir. Sana, noon pa kita nakilala, hindi ko sana dinanasang magdusa ng ganito. Hinaplos si Vladimir ang pisngi ni Anika. Hindi pa huli ang lahat, Anika. Pwede kang magsimula ulit. Pwede tayo magsimula ulit. Tinitigan ni Vladimir si Anika at nagtama ang kanilang mga mata. Dahan-dahang naglalapat ang kapwa nila mga labi nang biglang tumundog ang phone ni Vladimir. Tumatawag pala si Jake. Agad silang nagtungo ng kumpanya at umattend ng bigla ang meeting ng board of members ng mga VIP investor ng kumpanya ni Vladimir. Here. Inabot ni Jake ang isang dokumento.
Binasa naman ni Vladimir at laking gulat niya dahil proposal yon ni Ray. Walang abog-abogay, dinecline niya ang proposal nito. What the? Bakit mo yung ginawa, pare? Pabulong na tanong ni Jake. Hindi naman siya pinansin ni Vladimir, kaya naman hanggang sa matapos ang meeting ay hindi pa rin niya tinantanan ng kaibigan. Pare, ano ba naman yun? Bakit mo tinanggihan? Never ka namang nag-reject ng investor ah. Anong problema doon? Naiinis na si Jake. It's Anika's ex-boyfriend. Ha? At dahil lang doon, tinanggihan mo na? Alam mo pare, you're getting sick nang dahil lang sa babaeng yan. Pati yung mga importanteng bagay na apektuhan. Anong problema mo kay Anika? Look Jake, hindi ka wala ng parties ng De Guzman Group. Ano bang ikinagagalit mo dyan? Huminahon naman si Jake. I'm sorry. Naninibago lang ako sa'yo pare. Hindi ka kasi talaga ganyan. Yes pare, lahat ng tao nagbabago. Kaya sana, baguhin mo na rin yung tingin mo kay Anika. I just know na hindi magandang company profile ng De Guzman Group. At nalaman ko yun dahil kay Anika. Alam mong ayaw na ayaw ko nag-aaksaya ng oras at panahon lalo at wala namang kwenta. Ano ba talagang meron dyan sa Anika na yan? Nililigawan mo ba siya? Niintriga tuloy si Jake. Walang ganun, sagot ni Jake. So, nililigawan pa lang. Napahawak si Vladimir sa baba niya at nag-isip. Why not? She's single. Napatawa naman si Jake. Pagkatapos ng trabaho, niyakang ni Vladimir si Anika na mamasyal ng gabing yun. Dinala niya ang dalaga sa isang lugar na hindi pa nito napupuntahan. Wow, ang ganda-ganda naman dito. Amazed na amazed si Anika. Do you like it? Tanong ni Vladimir. Tumango-tango si Anika. Anong meron? At dinala mo ako dito? Wala lang. Para mapasaya ka. Okay. Napasaya mo nga ako. Sobra. Abot hanggang tengang ngiti ni Anika. In-enjoy ni Vladimir at Anika ang buong gabi sa lugar na yon. Kumain, pumasyal, at nagpicture-picture doon sa kayang bangka. Sobrang saya ang mababakas sa mukha ni Anika. Kaya naman umaapaw din sa saya ang puso ni Vladimir. Nagsisimula na pala itong manligaw sa dalaga. Araw-araw niyang pinapadalhan ng dalaga ng pagkain na gusto nito. Maging bulaklak ay meron din. Hatid sundo sa trabaho. At palaging iginagala si Anika kapag wala ng trabaho. Pero tulad ng sinasabi ng matatanda na sadyang mahirap kapag hinug sa pilit. Vladimir, bakit mo to ginagawa? Biglang tanong ni Anika habang naglalakad sila sa park ng binata. Hindi naman agad nakasagot si Vladimir. Tatapatin na kita. Kung ano man yung nararamdaman mo para sa akin, please, itigil mo na. Ayaw kong magsinungaling sa iyo, Vladimir. At ayaw kong maging unfair. Hindi pa lang talaga ako handa. Kaya sana maintindihan mo. Ngumiti si Vladimir. Hindi mo naman kailangang pilitin ang sarili mo, Anika. Gusto ko lang ding iparamdam sa iyo ang halaga mo. Na merong isang tulad ko na handang maghintay kahit kailan. Karapat dapat kang mahalin ng tapat at alagaan. Kaya sana hayaan mo lang ako na mahalin ka. Kahit hindi mo man masuklian ang pagmamahal ko. Salamat, Vladimir. Isang araw ay nabalita ni Vladimir at Anika na nikasal na si Ray at Aviona. Pero hindi lang yun ang nabalitaan nila. Lubog ngayon sa utang ang bagong kasal. Alam mo ba? Ang dahil doon, nakasanla ngayon ang bahay na ipinundar mo. Nangamba ang mukha ni Anika. Nakasanla? Kanino? Biglang ipinatong ni Vladimir ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ano to? Binuksan ni Anika ang dokumento at laking gulat niya nang makitang yun ang titulo ng kanilang bahay. Totoo ba? Mangiyak-ngiyak si Anika. Nakangiti naman sa kanya si Vladimir. Biglang tumayo si Anika mula sa pagkakaupo at pumunta sa pwesto ni Vladimir at niyakap ng mahigpit ang binata. Thank you so much. Lubos ang pasasalamat ni Anika at walang katumbas ang mga ngiti. Paanong
Hindi makapaniwala si Anika. Well, kaibigan ko yung pinagsanlaan nila. Actually, ginawang auction pa nga eh. Luckily, I got it. So, what's your plan? Ngumisi lamang si Anika at may plano na namang namumuo sa kanyang isipan. Samantala ay, tama naman ang sinabi ni Vladimir na lugmok na nga sa utang si Ray at Aviona kasama ng pamilya nito. Paanong gagawin natin ngayon yan? Remata na yung lupa, Ray. Mananagot ako kay inay. Natataranta na si Aviona. Anong remata? Hindi nila alam na nasa likod lang pala nila ang inang si Zanny at narinig dito lahat ng sinabi ng anak. Natigilan si Ray at Aviona. Hindi na nila alam kung paano ang gagawin. Ngayong alam na ni Zanny ang tungkol sa pagkakasanla ng lupa at bahay. Ano? Diyos ko! Bakit yun naman sinandla? Aviona naman! Anong pumasok sa kokote mo? Umiiyak na si Zanny. Maya-maya pa ay dumating na si Roger. Ano namang kaguluhan to? Umiiyak na bumaling si Zanny sa asawa. Ulan ng bahay natin. Isinangla na ng anak mo. Ngayon ay remata na. Napahagulol si Zanny. Sorry po, inay. Iyak nang iyak din si Aviona. Manahimik ka. Akmangampasin na sana ni Zanny ng payong si Aviona. Mabuti na lamang at naawat ni Ray at ni Roger. Saglit pa ay may nangangatok na sa kanilang bahay. Sino po sila? Ang kapatid na lalaking nabukas ng pinto sa mga nangangatok. Pagkabukas ng pinto ay dire-diretsong nagpasukan ng mga lalaki at inilabas ang mga gamit nila Aviona. Sandali, anong ginagawa nyo? Aligagang tanong ni Zanny dahil inaalwas na ng lahat ang gamit nila. Hoy, anong ginagawa nyo? Bakit kayo pumapasok dito? Trespassing kayo ah. Tsaka bakit nyo kinukuha ang mga gamit namin? Nagwawala na si Aviona. Nang biglang lumapit ang isang lalaki sa kanya at iniabot ang isang dokumento na nagsasabing nabili na ang rematang bahay at lupa at may nakabili na agad dito. Nangangatal si Aviona habang binabasang dokumento. Ano yan ha? Hinablot ni Zen yung papel na hawak ng anak. Diyos ko. Hindi to totoo. Hindi. Nagwawala si Zanny at naglulumpasay. Nay! Awat ng iba pang mga anak niya at nag-iiyakan din. Wala naman ding nagawa si Aviona kung hindi ang mapaiyak na lamang. Pilit mang pinaglaban ni Zanny ang bahay at lupa ay hindi na rin sila nanalo. Sa ulay sa lansangan din sila pinulot. Mula sa hindi kalayuan ay nakatanaw si Anika sa loob ng isang sasakyan. Anong pakiramdam mo? Masaya ka ba? Tanong ni Vladimir habang pinapanood nila ang paghirap ng pamilya ni Aviona. Umiling-iling si Anika. Hindi ako masaya sa nangyayari sa kanila. Pero panatag na ako na nakuha ko na at naibalik ang pinaghirapan ko. Nasasaktan ako makitang ganyan ang nangyari sa kanila. Pero kailangan ko silang tiisin para matuto sila sa sarili nilang mga paa at malaman nila kung paano paghirapan ng pera. Hinawakan ni Vladimir ang kamay ni Anika. Gusto mo ba silang makausap at makarap? Umiling-iling si Anika. Tayo na. At nagyaya na itong pauwi. Paghirap ng dating pamilya ni Anika ay siyang pag-unlad mula ng buhay niya. Naging maayos ang business na itinayo niya sa tulong ng pag-share ni Vladimir sa paninimula niya. Naging tandem silang dalawa sa negosyo at hindi naman nagkamali si Vladimir sa tiwalang ibinigay niya kay Anika dahil nag-boost ang ideya nito sa dagdag na project para sa kumpanya. Lumipas ang ilan pang mga buwan ay isa na si Anika sa mga pinakamayamang negosyanteng babae ng bansa. Cheers! Sabay-sabay na kampay nilang tatlo. Kasama si Jake na ngayon ay tanggap na si Anika. Congratulations! Bati ni Jake at Vladimir sa dalaga. Ngumiti naman si Anika. Salamat.
Abot tenga ang ngiti ni Anika sa sobrang kasiyahan. Ayaw pa nga si Jake sa'yo eh. Ngayon bilib na sa'yo. Pagbibiro ni Vladimir. Huwag ka namang maingay dyan. Napapahiya naman ako eh. Natatawa naman si Jake. Natatawa din si Anika. Ano ba kayo? Okay lang yon. Valid yung pag-isipan ako ng masama ni Jake. Siyempre concern lang sa iyong kaibigan mo. No wonder Vladimir like you that much. You are so nice. Wika ni Jake. Now you know. Si Vladimir nang sumagot. Nag-celebrate sila at uminom. Hanggang sa nalasing si Jake at nagpaalam na. Naiwan na lamang si Anika at Vladimir. Mahina pala si Jake eh. Medyo may tama na rin si Anika. Halika na, ihatid na kita. Yaya na ni Vladimir na tamang nakainom lang. Sige. Naliliyo na rin ako eh. Tugon naman ni Anika na namumungay na ang mga mata. Pagtayo nito ay tila matutumba na dahil sa pagkahilo. Kaya naman inalalaya na lang siya ni Vladimir pagsakay ng sasakyan. Inihati ni Vladimir si Anika sa kondo nito at nang kanyang gigisingin upang umakyat ay tulog na ito. Walang nagawa si Vladimir kung hindi ang buhatin si Anika. Bagsak na ito. Pagkarating ng kwarto ay dahan-dahang inihiga ni Vladimir si Anika sa kanyang kama. Sobrang himbing ng tulog nito. Kaya naman malayang na pagmamasdan ni Vladimir ang magandang mukha nito. Napakaganda mo, Anika. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagawang lokohin ng ex mo. Sana mas nauna akong makilala ka para hindi ka na nasaktan ng sobra. Pero nagpapasalamat ako dahil nagkasalubong pa rin ang krus natin. At pinapangako ko, hindi ko hayaang mawala ka pa sa akin. Sambit ni Vladimir sa kanyang isipan habang taimtim na pinagmamasdan si Anika. Dahil ayaw niyang iwan si Anika sa ganong sitwasyon ay nagpa siya si Vladimir na doon na lamang matulog. Pagising na Anika ay sobrang sakit ng ulo niya. Nagulat siya dahil naroon si Vladimir sa may upuan at natutulog. Dahan-dahang tumayo si Anika at nilapitan ng binata. Tulad ng ginawa ni Vladimir sa kanya na pagtitig habang siya'y natutulog. Ganon din ang ginawa ni Anika sa kanya. Pinagmasdan ni Anika ang gwapong mukha ni Vladimir. Ang mahabang pilik mata at matatangos na ilong ay kanyang inisa-isa. Saglit pa ay biglang nagmulat si Vladimir. Nagulat naman si Anika at napaatras. Hey, good morning. Bati ni Vladimir habang umuunat-unat pa. Oo, good morning. Nagkukunwari naman si Anika na humihikab. How's your sleep? Tanong ni Vladimir. Okay naman. Medyo masakit lang yung ulo ko. Ikaw, bakit hindi ka na nakauwi? Lasing ka din ba? Tanong ni Anika. Umiling-iling si Vladimir. Kung lasing ako edi sana, hindi ako nakapag-drive. Tsaka, hindi kita maiwan kagabi. Nag-aalala ko kasi mag-isa ka. Ngumiti naman si Anika. Ito namang knight and shining armor ko. Apaka-sweet talaga. I think may mas sweet pa doon. Kumunot ang noo ni Anika. Ano nga ba? Unti-unting lumapit si Vladimir sa tenga ni Anika at bumulong. Siyang titigan mo ako habang natutulog. Bulong ni Vladimir sabay labas ng kwarto ni Anika. Namula naman ang dalawang pisngi ni Anika sa sobrang hiya. Shit! Nahuli niya ako. Papikit-pikit pang singhal ni Anika. Pagkatapos maligo ni Anika, lumabas na rin siya ng kwarto. Pagkalabas niya ay amoy na amoy ang mabangong niluluto ni Vladimir. Ang bango naman yan? Nakakagutom. Wika ni Anika. Ipinaghanda na kita, prinsesa. Tugon ni Vladimir na may nakakalokong ngiti. Baka naman mas spoiled mo ako niyan. Okay lang. I can cook for you 3 times a day. Sagot ni Vladimir. Sa una lang yan. Seryosong sambit ni Anika sabay kindat kay Vladimir. Natigilan si Vladimir at nakiramdam na lamang muli.
Batin niyang hindi pa talaga nakakausad si Anika sa traumang idinulot sa kanya ng ex nito. Kaya naman ay may naisip siyang paraan para tuluyan ng malimutan ng dalaga ang kanyang nakaraan. At habang abala si Vladimir sa kanyang plano para kay Anika, ay naisipan naman ng dalaga na puntahan ang bahay niya dahil halos ilang buwan niya ring hindi ito naasikaso dahil sa sobrang abala niya sa trabaho. Ngunit pagdating niya doon ay hindi niya inasahan makikita. Anong ginagawa niyo dito? Gulat na gulat si Anika nang makitang naroon pa rin ang buong pamilya ni Aviona. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Agang-agay nang bubulahaw ka dito. Sa halip na magpakumbaba si Zenny ay siya pa ang matapang. Nanadya ka ba, Anika? Bakit ka nandito? Hindi ka na namin pinakakaalaman pero kami tong ginugulo mo. Dumagdag pa si Aviona. Napangisi si Anika. Ang kakapal naman talaga ng mga mukha niyo, ano? Anika, sumusobra ka na. Hindi porket hindi ako nagsasalita sa mga ginagawa mo sa inay mo at kapatid mo ay ipagpapatuloy mong kalapastangan mo sa amin dito sa sarili naming pamamahay. Galit na galit si Roger na halos nagtatalsikan ng laway sa pagsasalita. Tay, huminahon ka. Pinapakalma naman ito ni Aviona. Ano? Sarili niyo hong pamamahay? At saka, ano sinasabi niyong inay at kapatid? Kailan ho ako naging anak at kapatid sa inyo? Oo, nung nasa ibang bansa pa ako. Nung bulag pa ako at utu-uto sa mga sinasabi ninyo. At mawalang galang na lang ho. Hindi po sa inyo ang bahay at lupang ito. Dahil akong naghirap at nagpundar nito. Baka nakakalimutan mo, Anika, na sa akin nakapangalan ang titulo ng bahay na ito. Singhal at galit na sagot ni Zenny. Tumitig si Anika. Saglit pa ay sumenya siya sa kanyang tauhan na kasama. Maya-maya pa ay may inabot itong dokumento kay Roger. Siguro naman ho nakakabasa at nakakaintindi kayo ng English. Kung hindi naman, may nakatranslate na po dyan na Tagalog para mas maintindihan nyo. Oo, kay Zenny nakapangalan ang bahay at lupa ko na naisanla ni Aviona. Pero ngayon, legal na naibalik na muli sa akin ang tunay na pagmamay-ari ko. Nakangiting sambit ni Anika. Nanlalaki ang mga mata ng buong pamilya ni Aviona at wala nang mairibati pa. Ngayon, pwede na kayong umalis. Tutalay, libre naman kayong nakatira dito ng halos ilang buwan. Siguro naman sapat na panahon na yon para makaipon kayo at may ipangbayad sa bago ninyong lilipatan. Umiyak na si Aviona at Zenny. Anika, baka pwede naman natin itong pag-usapan. Sinubukan ni Reyna kausapin si Anika at nakahawak pa sa braso nito. Tiningnan ng masama ni Anika ang kamay ni Rey na nakahawak sa kanya. Hinablot niya ito. Wala nang dapat pang pag-usapan. Kung tutuisin, pwede ko kayong kasuhan sa ginawa ninyong paghihimasok sa pamamahay ko. Wala kang puso! Umiyak na sumbat ni Zenny. Taas no lamang na nakatingin sa Anika, relax na nakangiti sa kanila. Nagsimula nang mag-alsa balutan ang buong pamilya ni Aviona at habang naglalabas sila ng mga gamit ay biglang inatake si Roger. Tay! Sigaw ni Aviona. Nataranta na din si Anika. Mabilis na dinala si Roger sa hospital, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot. Hindi Roger, hindi. Diyos ko. Nagwawala sa ospital si Zenny. Naroon din si Anika dahil sumama siya sa pagdadala kay Roger sa pagsugod sa hospital at sasakyan niyang ginamit papunta doon. Tahimik lamang siyang umiyak sa isang tabi. Saglit pa ay binalingan siya ni Zenny. Ano? Masaya ka na ba, ha? Ito ba? Ito ang hinihiling mo, Anika? Ang magdusa ang buong pamilya ko? Pero bakit pati ang bawian ng buhay ni Roger na nagpakatatay sa'yo? Kahit anong sama ko, bakit siya pa? Bakit mo nagawa to? Humagulhol si Zenny. Wala akong dinadasal na ganyan.
Hindi ko hawak ang buhay ng Itay. Bakit parang ako pa rin ang sinisisi ninyo? Umiyak na tugon ni Anika. Bakit, Anika? Sino pa bang dapat sisihin? Hindi ba ikaw? Tama ang inay. Hiniling mo ang lahat ng ito na mangyari sa buhay namin. At ngayon wala nang Itay. Tumatalo na sa tuwa ang puso mo dahil alam mo, sobra kaming naghihinagpis. Iyak na iyak ning sumbat ni Aviona. Hindi totoo yan. Hindi. Umiiling na tugon ni Anika. Saglit pa ay dumating na si Vladimir. Anika. Nakita niyang umiiyak si Anika, kaya naman niyakap niya ito ng mahigpit at inilayo sa pamilya ni Aviona. Nakatitig lamang sa kanila si Ray habang naglalakad palayo. Sa may labas sila naupo at patuloy pa ring umiiyak si Anika. Hindi ko gustong nangyari pero parang tama sila. Kasalanan ko to. Anika, wala kang kasalanan. Walang may gusto sa nangyari. Oras na talaga niya. At hindi natin mapipigilan yon. Pero, kung hindi ko sila pinilit na lumayas kanina, hindi sana sasama ang loob ng Itay. At hindi sana siya inatake. Garalgal ang boses ni Anika sabay na pahagulhol. Look, nagkataon lang na sa ganung sitwasyon nangyari. Pero maniwala ka, Anika. Oras na ng Itay mo. At kung binawian man siya ng buhay ngayon, yun ay isa kabubuti niya. Dahil nais na rin ng katawang lupa niya ang magpahinga. Huwag mong isipin na kasalanan mo. Dahil walang may kasalanan. Hindi mo hawak ang buhay niya. Hindi mo kailangang mag-guilty sa nangyari. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa ng Itay mo. At isa lang ang masisigurado ko sa'yo. Masaya siya kung nasan man siya ngayon. Niyakap ni Vladimir si Anika ng mahigpit. Sa unang burol ni Roger ay lakas loob si Anikang nagpunta. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Vladimir bago sila pumasok sa loob. Tumango ng marahan si Anika. Pagpasok pa lamang nila ay pinagtitinginan na sila ng mga tao doon. Maging ang buong pamilya ni Aviona ay masama ang tingin. Ganun pa man ay lakas loob na lumapit si Anika sa ina-inahan si Zenny. Nakikiramay ako. Inabot kay Zenny ang isang papel. Pagbuklat ni Zenny, cheque yun na nagkakahalagang 100,000. Tumitig siya kay Anika at tumayo. Kumuha ng isang basong tubig mula sa mesa at isinaboy sa mukha ni Anika. Nagulat ang lahat at nanlaki ang mga mata sa ginawa ni Zenny. Napapabuntong hininga si Anika dahil sa tubig na isinaboy sa mukha niya. Anong problema niyo? Naiinis na tanong ni Vladimir. Umirap lang si Zenny. Pinilas ang checking hawak at itinapon sa mukha ni Anika. Hindi ko kailangan ng pera mo. Lalong hindi yan may babalik ang buhay ng asawa ko. Oo, naging masama akong tao at naging sakim sa'yo. Pero hindi yun dahilan para kunin siya sa akin. Huwag na huwag ka nang magpapakita, Anika. Si Roger lamang ang naging tanging ugnayan natin. Dahil siyang bukod tanging tumanggap sa'yo ng buong buo. Kahit siya na lang sanang tiningnan mo ng mga oras na wala kaming malapitan. Pero nilamon ka ng galit at puot. Ngayon, wala na siya. Wala nang dahilan pa para mag-usap tayo at magkaharap. Layas! Gigil na sambit ni Zenny habang umiiyak. Maging ang mga tao doon sa lamay ay napaiyak sa mga binitawang salita ni Zenny. Nagtatakbo palabas si Anika. Hinabol naman ito ni Vladimir. Anika, wait. Saan ka pupunta? Ang bilis ni Anika na maglakad. Saglit pa ay nakita ni Vladimir sa Anika na nakatayong muli sa may gilid ng tulay. Anika, what's this? Don't tell me. Mag-a-attempt ka na namang tumalon. Akmang lalapit na sana si Vladimir. Wag please. Diyan ka lang. Patuloy ang mga luha ni Anika na dumadaloy sa pisngi. Nakatitig naman si Vladimir na pilit kinakapa ang nasa isip ng dalaga. Ikaw nagpaliyab sa puso ko. Ikaw naglabas ng galit sa diwa ko. Kung hindi mo ako nakita ng mga oras na yun dito, hindi sana ako magiging ganito.
Anong sinasabi mo, Anika? Ngayon naman, sa akin mo sinisisi ang nangyari? Dahil niligtas kita noon? Oo, Vladimir. Kung hindi mo ako pinakialaman dito at inalok na tutulungan para gumanti, hindi sana mangyayari to. Fuck, Anika. Ang labo mo. Alam kong gulong-gulo ka, pero sana lawakan mo naman ang isip mo sa ganitong klaseng sitwasyon. Ilang beses ko ba namang sasabihin sa'yo na walang may gusto nang nangyari? Pero dahil sa mga blames nila sa'yo, kahit sino na lang sisisihin mo eh. Bakit? Anong gusto mong sabihin ko at maramdaman? Nawalan ako, Vladimir. Yung taong kaisa-isang tumanggap sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito sa mundong ibabaw. Baka napariwaran na ako. So ano ako, Anika? Hindi ba tanggap kita? Tinanggap kita at minahal. Nandito ako buhay at totoo sa'yo. Bakit parang hindi mo na nakikita yun? Umiiyak na si Vladimir. Tumitig si Anika sa mga mata ng binata. Sana, hindi na lang kita nakilala. Diretsong sambit ni Anika. Tila gumuwang mundo ni Vladimir. Tila nawasak ang mga pangarap niya para kay Anika. Parang sinaksak siya ng 1,000 beses sa dibdib at ngayon ay sobrang nagdudugo ang kanyang puso. Dire-diretsong tumulo ang luha mula sa mga mata ni Vladimir na nababasa na ang kanyang suot na damit. Humihikbi si Anika na nakatitig pa rin kay Vladimir. Napaatras naman ang binata at napailing. Tumango-tango at dahan-dahang tumalikod. Binaybay ang daan palayo kay Anika. Luhaan ng puso't sugatan. Napahagulhol si Anika. Simula noon ay hindi na nagpakita o nagparamdam si Anika kay Vladimir. Maging ang kondo nito ay isinaoli na sa binata. Pare, iniabot ni Jake ang susi ng kondo. Tinitigan lang ni Vladimir ang susi at walang imik. What happened? Curious na tanong ni Jake. Hindi naman nagsalita si Vladimir. Mas pinili nitong manahimik at ikimkim ang nangyari. Samantala ay ibinenta naman ni Anika ang kanyang bahay at lupa at bumili ng panibago. Ayaw niya kasing manirahan doon ng mag-isa. Nakikita at naalala niya kasi ang mga memories ng kanyang dating pamilya at labis siyang nalulungkot sa tuwing naalala niya yon. Nagsimula muli ng panibagong buhay si Anika. Nagtayo siya ng small business na resto bar at kalaunan ay nag-bust yun hanggang sa nagkaroon siya ng 3 branch. Isang araw ay hindi inaasahang mapapatambay si Jake sa pinaka-main branch ng resto bar ni Anika kasama ang mga kaopisina nito at si Vladimir. Pero dahil manager si Anika ay palagi lamang itong nasa loob ng opisina niya. Medyo nagkasarapan sa inuman ng grupo nila Vladimir hanggang sa nagwawala ng isang kasama nito. Gago ka ba? Kanina ko pang sinasabi na penging yellow eh. Gigil na gigil nitong hinawakan ng kwelyo ng service crew. Sir, sabi ko naman po na sandali lang po eh. Katwira nito. Ba't sasagot ka pa? Akmang susuntukin na sana ng kasama nila Vladimir ang service crew. Mabuti na lamang at inawat nila. Tama na yan. Seryosong sambit ni Vladimir na hindi na rin natutuwa sa inasal ng kanyang tao. Pare, tama na. Maya ka naman kay boss. Minsan na nga lang natin makasama eh. Wika pa ng iba nilang kasamahan. Ngunit tila walang narinig ang lalaki at nagpunta pa ng counter upang magreklamo. Nasaan ang manager niyo ha? Magko-complain ako. Saktong tumanaw naman si Anika sa sliding window niya at nakitang nagaganap sa labas. Hindi pa niya agad napansin si Vladimir. Lumabas siya upang malaman kung anong nangyayaring kaguluhan. What's happening here? Tanong ni Anika. Nagtamang mga mata nila ni Vladimir. Tila tumigil ang kanilang mundo. Huminto sa paggalaw ang mga tao. Kahit patuloy na nagsasalita, ang nagrereklamong lalaki ay tila nabingi si Anika nang makita si Vladimir. Miss Anika? Natauhan lamang si Anika na ang kanyang tauhan ang tumatawag sa pangalan niya. Ha? Hey, Anika! Sinundan pa ni Jake.
Lumapit ito kay Anika at yumakap. Ngumiti naman ng plastic si Anika dahil alam niyang mga lasing na ang kaharap. Pero si Vladimir ay nasa wisyo pa, nakatitig pa rin sa kanya. Kung hindi niyo man nagustuhan ng serbisyo ng tauhan ko, ako nang humingi ng dispensa. Kung magkano man yung nagastos niyo simula kanina, huwag niyo nang bayaran. Pero, ba na kayo dito? Sambit ni Anika habang nakatitig kay Vladimir. No. I will pay all the expenses, Jake. Please. Tell him to shut up, or else, wala na siyang trabaho bukas. Tinapik ni Vladimir sa balikat ang service crew na inaway ng tauhan niya. Akmang aalis na sana siya ngunit humabol si Anika. Hanggang ngayon, ganyan ka pa din ka-ego. At ikaw na. Ikaw nang basta-basta naglulustay ng pera. Siyang yabang mo. Sambit ni Anika habang naniningkit ang mga mata sa gigil. Anong sinabi mo? Lumapit si Vladimir kay Anika. Sobrang lapit. Bumilis naman ang tibok ng puso ng dalaga. Ganyan mo ba ako salubungin? Ang tagal mong nawala. And take note, galit ka nung naghiwalay tayo ng landas. Tapos until now, galit ka pa din? Sambit ni Vladimir. Tila hinihingal si Anika sa sobrang kaba at bilis ng dibdib dahil sa sobrang lapit ni Vladimir. Unti-unting nilalapit ni Vladimir ang mukha kay Anika. Mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ng dalaga at dahil dito ay hindi niya na napigilang iangat ang kaliwang kamay at inilapat sa pisngi ni Vladimir. Isang hagupit na sampal ang ginawad niya sa binata. Ouch! Napabulong si Jake. Sabay-say niya sa mga kasama na iwanan na muna ang dalawa. Hinawakan naman ni Vladimir ang pisnging sinampal ni Anika. Saglit pa ay sinilian ng halik ng malabi ng dalaga. Hindi maipilawanag ni Anika ang sarili ngunit gusto niyang ginagawa ni Vladimir. Saglit lamang ay natauan siya at nagpupumiglas. Itinulak si Vladimir at akmang sasampalin ngunit kamay na ng binatang sumalo sa kanyang sampal. Isa pang sampal at halikan kita ulit. Wika ni Vladimir. Binawi ni Anika ang kanyang kamay na hawak ni Vladimir at tinalikuran ng binata. Gano'n na lang ba talaga yun? Biglang tanong ni Vladimir. Natigilan si Anika. Hindi niya alam kung anong isasagot sa binata. Tila wala siyang mukhang maiharap dahil sa mga sinabi niya dito ilang taon ang nakalipas. Tila walang narinig si Anika at dire-diretsong lumakad palayo kay Vladimir. Ngumiti siya sa mga customers at humingi ng paumanhin saka bumalik na sa loob ng opisina ni walang lingon-lingon sa binata. Pagkaraan ng halos 2 oras ay sarado ng resto bar ni Anika. Miss Anika, uuwi na po kami. Sige, bukas na lang ulit ha. Ingat kayo. Opo, salamat. Miss Anika, nandyan nga po pala yung lalaking humalik sa inyo kanina. Nailang sambit ng tauhan ni Anika. Umakyat ang balahibo ni Anika sa buong katawan at gumalaw ang maparu-paro sa kanyang sikmura. Ha? Sige. Ako nang bahala. Umuwi na kayo at makapagpahinga. Umalis ang mga tauhan ni Anika at niiwan siyang mag-isa sa resto bar. Naghanda na rin siyang umuwi. Paglak niya ng opisina niya ay naroon nga si Vladimir. Nakayuko sa isang mesa. Lumapit si Anika dito. Bakit hindi ka pa umuwi? May hinaong tanong ni Anika sa binata. Dahan-dahang inangat ni Vladimir ang kanyang mukha at namumungay ang mga matang tumingin kay Anika. Lasing na lasing pala ito. Shh! Ano ba naman yan, Vladimir? Nainis man ay walang nagawa si Anika kung hindi tulungan si Vladimir na tumayo at dalhin na muna sa kanyang opisina. Hiniga niya ito dahan-dahan sa sofa at pinunasan ng maligamgam na tubig upang mahimasmasan. At habang pinupunasan ay tinitigan niya ang magandang mukha ni Vladimir. Tunay namang napakakising nito at hindi maiwasan ni Anika na hindi mapatitig sa matangos at mahabang pilik mata nito. Saglit pa ay biglang nagmulat ang mga mata ng binata
at tumitig ng malamlam kay Anika. Mapang-akit ang mga mata ni Vladimir at hindi na napigilan ni Anika ang sarili na tanggihan ng kakaibang pakiramdam habang nakatitig sa kanya ang binata. Naglapat ang kanilang mga labi, sabik na sabik sa isa't isa. Ang kaninay, dupasay na katawan ni Vladimir ay biglang naging maliksinang malapatan ng malabi ni Anika. Gigil na gigil niyang siniil ng halik ang dalaga, pababa sa leeg at sa malulusog na dibdib ni Anika. Hindi naman nagrereklamo si Anika at hinayaan lamang ang binata sa ginagawa sa kanya. Hindi pa nakontento si Vladimir at pangas na ipinasok ang kanyang daliri sa perlas na iningatan ni Anika. Nilaro-laro iyon ni Vladimir dahilan upang mag-ingay si Anika at mapaungol ng malakas. Gigil na gigil si Anika at Vladimir sa isa't isa, pawis na pawis. Nag-aapoy at kapawala ng saplot. Kalmot at kagat sa likod ang tanging naging tugon ni Anika sa bawat paggalaw ni Vladimir sa kanyang ibabaw. Pababa, pataas at marahang hagod. Dahan-dahang sinasagad ni Vladimir ang kanyang baston sa mahiwagang kuweba ni Anika. Pabilis ng pabilis. I want you so bad, Anika. Bulong pa ni Vladimir na mas lalong nagpaingay sa dalaga. Ilang saglit pa ay nagpakawala na si Vladimir ng isang katutak na likido sa loob ni Anika at walang tapon. Humahangos sa pagod at hinihingal. Tumitig si Vladimir sa mga mata ni Anika at tinitigan ang maganda nitong katawan. Yumuko muli sa mukha ni Anika at nagsalita. Mahal kita, Anika. Ngumiti si Anika at hindi na kayang itago pang tunay na nararamdaman para sa binata. Mahal din kita, Vladimir. Naluluhang tugon nito. Niyakap siya ni Vladimir ng mahigpit at hinalikan sa noo. Naging opisyal na sila Vladimir at Anika, kaya naman labis na kasiyahan ang nadarama ni Vladimir dahil sa wakas ay nakamit na rin niyang matagal niyang inaasam. Worth it ang paghihintay. Pangaasar ni Jake habang nagsashot sila sa resto bar ni Anika. Napatawa naman si Anika at Vladimir. Alam mo bang ang dami naming nirereto na babae kay boss simula nang mawala ka? Pero wala eh, ikaw pa rin ang gusto. Magbabakla na nga lang daw siya kung hindi ka babalik. Hahaha. Hagalpak na tao ni Jake. Siraulo ka talaga. At nagtawanan silang tatlo. Maya-maya pa ay lumapit ang isang tauhan ni Anika. Miss Anika, may naghanap po sa inyo. Kumunot ang noo ni Anika dahil wala naman siyang inaasang bisita sa araw na yon. Tumayo siya at nagpunta ng entrance hall. Laking gulat niya dahil si Avion ang naroon at luhaan. Wala nang galit sa puso ni Anika nang makita ang dating kapatid-kapatiran. Bigla na lang tumulo ang luha niya nang hindi niya napapansin. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay mas linais ni Anika na lapitan nito at yakapin. Ate! Yumakap din ng mahigpit si Aviona at napahagulhol. Nag-iiyakan silang dalawa habang magkayakap. Ate, sorry. Sorry sa lahat ng nangyari. Humihikbing sambit ni Aviona. Shh! Huwag na nating pag-usapan. Kalimutan na natin yon. Tapos na yon. Kamusta ka na? Sila, kamusta na kayo? Napahagulol muli si Aviona. Pasensya ka na, ate. Pero alam kong hindi mo magugustuhan ng bigla ang paglapit ko. Pero wala na talaga akong ibang malapitan. Kakapalan ko ng mukha ko sa'yo. At humingi ako ng tawad sa lahat-lahat ng nagawa namin sa'yo. Ate, pakiusap. Tulungan mo naman kami. Tulungan mo si inay. Nasa hospital siya ngayon at kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Pero hindi yun masimulan dahil wala kami ni Cinco. Nasaan ang inay? Nag-aalalang tanong ni Anika. Agad silang nagtungo kung saan naroon si Zanny. At pagdating doon ni Anika ay napaiyak siyang muli dahil sa malalang kalagayan ng dating ina-inahan. Naroon si Vladimir at nakaalalay sa kanya. Inilipat si Zanny sa isang private hospital at agad na isinagawang operasyon. Naging matagumpay ito
At labis-labis ang pasasalamat ni Aviona dahil sa pagtulong ni Anika. Kamustang inay? Stable na siya, ate. Maraming salamat sa iyo. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Aviona. Ano ka ba? Pamilya tayo kahit anong mangyari. At kahit hindi tayo magkakadugo, kayo pa rin ang pamilya ko. Matagal ko nang kinalimutan ang manangyari sa atin noon. Sagot ni Anika. Biglang dumating ang kapatid na lalaki. Ate Aviona, gising ng inay. Abot hanggang tenga ang mga ngiti ni Anika at Aviona. Kinawakan ni Aviona ang kamay ni Anika upang sabay sana silang pumasok ng silid. Kusa na ron si Zanny. Ngunit biglang binawi ni Anika ang kanyang kamay. Bakit, ate? Nagtaka naman si Aviona. Umiling-iling si Anika. Magkakaharap din kami ng inay. Pero wag muna ngayon. Baka makasama pa sa kanya. Alam kong galit pa rin siya. At iintindihan ko yon. Wika ni Anika. Nag-iba ang mukha ni Aviona. Aviona? Tawag ni Ray. Sige ate. Naiintindihan din kita. Salamat ha. Sandali lang ate. Titingnan ko lang si inay. Excited na pumasok ng silid si Aviona at naiwan si Anika kasama si Vladimir. Tayo na. Niyaya na ni Anika si Vladimir. Hinawakan naman ni Vladimir ang kamay ng nobya at nagsimula ng maglakad sa hallway nang biglang may tumawag sa pangalan ni Anika. Paglingon niya ay si Aviona. Bakit? Nakangiting tanong ni Anika. Ate, gusto kang makita at makausap ni inay. Nakangiting tugon ni Aviona. Halos mangiyak-iyak si Anika sa sinabi ni Aviona. Tumingin siya kay Vladimir at tumungo naman ang nobyo. Agad na sumama si Anika kay Aviona at habang binabaybay ang pasilyo patungo sa silid kung nasa na ron si Zanny ay pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Anika. Hanggang sa makapasok na siya sa kwarto at nakaharap ng taong kinasuklaman niya noon. Ngunit ngayon ay kanyang tinulungan. Ngiti ang sinalubong sa kanya ni Zanny at ang kamay na nagpapahayag na lapitan siya. Agad namang lumapit si Anika at yumakap ng mahigpit dito. Walang salita, walang sumbat, walang hinanakit. Tanging mga luha lamang nangungusap. Salamat, anak. Mas lalong napagulol si Anika nang marinig niyang salitang yun mula kay Zanny na matagal niya nang nais marinig. Iyak siya ng iyak. Mga luhang tila galing sa isang paslit na wala ng matagal ng panahon na ngayon ay nakita na ang kanyang inahin. Patawarin mo ako, anak. Sobrang laki ng kasalanan namin sa iyo, lalo na ako. Pero heto ka at walang alinlangang sinagip ang buhay ko. Nagkamali ako sa mga naging paratang ko sa iyo at mas lalong mali na sinisi ko sa iyo ang pagkawala ng itay ninyo. Pero lahat yun ay pinagsisihan ko. Napakasama kong tao. Patawad. Hagulol na sambit ni Zanny. Nag-iiyakan na silang lahat. Maging si Vladimir. Inay, tama na ho. Matagal ko na po kayong napatawad. At wala na po sa akin ang manangyari sa atin noon. Ang importante at mahalaga ngayon ay ang buhay ninyo. Gusto kong bumawi kayo ng lakas para sa amin. Gusto ka pa naming makasama ng matagal. Kalimutan na natin ang nakaraan, ha? At harapin natin ang panibagong buhay. Tugon naman ni Anika habang hinahaplos-haplos ang buhok ng ina-inahan. Oo nga naman, inay. Tama na yung drama na yan. Hindi naman po kami sanay na ganyan kayo eh. Magtaray ka na lang, nay. At mas bagay pa. Umiiyak na nagbiro si Aviona. Napatawa naman ang lahat habang humihikbi. Oo nga naman. Past is past. Mag-celebrate tayo. Pag nakarecover ng inay ninyo, mag-Disneyland tayo. Singit ni Vladimir. At napawi ang mga luha sa mga mata ng lahat at napalitan ng ngiti. Totoo ba? Hindi makapaniwalang tanong ng isang kapatid ni Aviona. Ngumiti si Vladimir at tumitig kay Anika. Mga kapatid ko, kapag sinabi niya, gagawin niya. Nakangiting sambit ni Anika at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Vladimir. Wow! Naghiyawan ng magkakapatid sa sobrang saya. Lumipas ang mga halos 3 buwan na nakarecover na si Zanny mula sa operasyon ay lumipad papuntang Disneyland sina Anika at Vladimir
kasamang buong pamilya ni Aviona. Namasyal sila doon at sobrang in-enjoy bawat oras habang naroon sila. Salamat, babe. Sambit ni Anika habang yakap si Vladimir. Para saan? Dito, sa lahat. Simula noon, sa kalagitnaan, sa ere. Magpahanggang ngayon, ikaw pa rin. Anong ere? Nakakunot ang noo ni Vladimir. Nung iniwan kita sa ere. Napapakagat labing tugon ni Anika. Napatawa naman si Vladimir. Ha. Akala ko naman kung anong ere na. Ako na ba talaga sa tingin mo ang para sa'yo? Biglang sumiyoso ang mukha ni Anika. Ha? Oo naman. Ano ka ba? Maghintay ba naman ako sa'yo ng matagal? Kung alam kong hindi ko yung para sa akin? Paano mo ba nalaman na ako talaga para sa'yo? Tanong ni Anika. Alam ko lang. Naramdaman ko. Basta. Nagugulan si Vladimir sa mga biglang tanong ni Anika. Ako kasi, alam na alam kong ikaw na. Sambit naman ni Anika na may kakaibang titi kay Vladimir. Paano? Saglit pa ay may inilabas si Anika na maliit na bagay. Isang puting parehaba na may 2 guhit. Pregnancy test. At positive yun. Nanlaki ang mga mata ni Vladimir at halos walang lumalabas sa kanyang bibig. Niiyak-iyak na si Anika at tumatango-tango dahil mga mata na lamang nila ang nangungusap. Yes! 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 Thank you, Lord! Woo! Tatay na ako! Abot langit ang kasiyahan ni Vladimir. Umaapaw din ang kaligayahan na nararamdaman ni Anika habang pinagmamasdan si Vladimir kung gaano kasayang malaman na nagdadalang tao siya. Nabulabog ang buong bahay na tinutuluyan nila na magsisigaw si Vladimir at pati silang nakisaya sa magandang balita ni Anika. I love you so much. Pinaghalikan ni Vladimir ang nobya at walang kapantayang kasiyahang nadarama ngayong magkakaanak na sila. Dahil nagdadalang tao na si Anika, ay kinasal na sila ni Vladimir sa lalong madaling panahon. Isang simpleng kasalan lamang yon dahil sa hiling na rin ni Anika. Matagumpay naman silang naikasal at mapayapang nagsama. Madalas na dumadalo si Zenny kay Anika upang maalagaan ito ng maayos. Bumawi talaga si Zenny sa lahat ng mga pagkakasalan niya kay Anika. Naging ulirang ina siya at lola. Makalipas ang halos 9 na buwan ay nakaanak na si Anika. Biniyayaan sila ng isang napakagandang anak na babae. Umaapaw sa kaligayahan ang nadarama ng mag-asawa ngayong buo ng kanilang pamilya. Sabi nga nila, family is not always blood. It's the people in your life who want you in theirs. The ones who accept you for who you are. The ones who would do anything to see you smile and who you love no matter what. Tulad ng naging trato ni Anika sa kanyang pamilya na kahit naging masama sa kanya ang mga ito noon ay wala siyang ibang isinuklin sa huli kung hindi ang matulungan si Zenny at mabigyan ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Binigyan niya din ng pagkakataon si Aviona at pinatawad sa kabila ng mga ginawa nitong pang-aagaw sa dati niyang minamahal. Oo, nilamon si Anika ng galit at buot nung una. Ngunit sa huli ay nabatid niyang mali ang magpadala sa galit at kimkimin ng lahat. Mas mabuting maging positibo na lamang at i-let go lahat ng nararamdaman upang maging magaan sa iyo ang lahat ng bagay at mga desisyon mo sa buhay. Tulad ni Anika, naway maging aral sa inyo ang kwentong ito. Hindi lahat ng ginagawan mo ng mabuti ay mabuti sa iyo. Malalaman mo lamang ang kalagahan ng isang tao kapag binigyan ka ng Panginoon ng isang leksyon upang ipabatid sa iyo na nasa maling direksyon ka ng iyong buhay. Pinili man ni Anika na lumayo kay Vladimir. Yun ay dahil upang matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngunit talagang tinadhana sila ng panahon at sa huli ay sila pa rin ang nagkatuluyan at masayang namumuhay ngayon kasamang kanilang anak. Payapa at walang hinanakit. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.